again to my channel. This is Taiwan Vlog. So for this video guys, sasagutin ko yung isang comment ng ating subscriber. Sabi niya, ilang days mo bago nalaman na may employer ka na, natanggap ka na ng employer. So, bago yan sa mga baguhan, sa mga first timers, sa mga nagbabalak mag-apply as domestic helper dito sa Hong Kong guys. So ito muna ha. Pag gusto mo mag-apply dito, ang unang requirements ay kailangan passport holder ka, at least 2 years experience. Ayan. So sa tanong ni Inday, ilang days ko nga ba nalaman? So ito, bago kayo pumasok pala sa bago kayo mag-apply sa agency, alamin nyo muna kung ano ang process nila. Kasi mayroong mga agency na sasabihin sa inyo na mag-medical ka muna. Kailangan mo munang mag-fit to work para bago ka hanapan ng employer. So, huwag ka dyan, Day, ha? Huwag ka dyan. Para sa akin, mas maganda yung tulad sa in-applyan ko, Day, na employer muna bago ka mag-medical, mag-process. Kasi baka matulad kayo sa isa kong kasabayan sa test, Day, na tapos na siya, Day, mag-medical, mag-training, mag-OWA, mag-PIDOS, lahat-lahat. Ang kulang na lang, employer. 3 months niya inantay yung employer na yun kasi nasasayangan din siya sa ginastos niya. Liguwak, walay nangyari. So ang ginawa niya, nag-apply siya sa agency na in-applyan ko, ayun. Kaso nga lang, umulit siya sa pagtitraining. So sabi ko, sayang yung ginastos mo dun. So mayroong ganitong mga agency na kikita muna sila sa iyo. So may isa din akong kausap lagi sa live, si Ate Katolits Vlog. So ayan, nag-medical na siya, nakagastos na din daw siya ng 10,000 doon, nakapaglabas na siya ng 10,000. So hanggang ngayon, hindi pa siya nagka-employer. So ang napapansin nila sa agency, ang mga nagkakaroon ng employer, ang mga pinaprioritize nila is yung mga ex-abroad. Lahat sila na first timer na nag-apply doon, wale. Kasi ang sabi, kailangan mo muna mag-medical para mag-fit to work ka, saka ka hahanapan. So, tips ko sa inyo, huwag kayo sa ganito kasi, kikita muna sila bago sila. Kawawa yung mga hindi nahahanapan ng employer, di ba? O paano kayo? Di mag-antay kayo ng matagal. Hindi kayo maka-apply ng ibang agency kasi gumastos na kayo dun. Di ba? Ito maganda sa in-applyan ko kasi, ito pa sa tanong mo, Inday, kung ilang days ito, explain ko sa'yo. Sa in-applyan ko, Day, hindi nga lang everyday ang interview nila. So, iyan, may nag-comment din kung sa interview ko ba daw, sa BTR ko ba daw, or sa broker interview ko ba daw, ay may binayaran ba daw ako. Ito pa, sa akin, Day, sa experience ko, Day, wala akong, kaya hindi ko alam ngayon na may bayad pala yung BTR sa ibang agency. Sa agency ko, wala. So, sa agency ko, Day, hindi sila everyday may interview. So, may date lang sila na for interview. So, kailangan mo magpa-line up. Mag-inquire ka sa kanila. Yan, i-search nyo ang My Sweet Home Manila interview. Kay Mama Marisa, mag-PM kayo kay Mama Marisa. Then, mag-iwan lang kayo agad ng number nyo. Kung in case man hindi kayo agad ma-replyan, kung inquiries time nila, matawagan nila kayo. So, ayan. Ang unang, pag nagpa-line up ka doon, yan, Day. So, ilang days, ito sa akin. Nagpa-line up ako doon, then, ang unang interview is broker interview. Ayan. Pagkatapos ng broker interview, Day, malalaman nyo agad kung sino, uubusin muna kayo lahat interviewin kung ilan ang nagpa-line up, ilan ang pumunta. Sa amin kasi, 15 kami. Inubos muna kami interviewin lahat. So, pagkatapos niyan, may tatawagin, malalaman nyo agad kung may employer kayo, kung may pumili na employer sa'yo. So, sa 15 namin nun, 5 kami nakuha, nasali pa ako. Dahil, ang taray ng lola nyo. Tapos, swertehan ako, sabi sa akin, uy, ang galing mo, B, first timer ka, nakuha ka, sabi nila sa akin. So, kabang-kaba ang lola nyo. Then, pangalawang interview, Day, kayo na ng employer, i-interviewin ka. Kung wala kang problema, wala kang problema ng amo nyo, ano ba yung mga tanong, i-explain lang naman sa iyo, itatanong sa inyo, okay lang ba sa ganito, ganyan, okay lang ba sa iyo, ganyan, ganyan. So ako doon, choosy pa ba ako, di ba? Okay, ganyan, oo lang ako, yes lang ako ng yes. Yung iba naman dahil, nakukuha sila sa broker interview, may pumipili sa kanilang na employer, pero
hindi sila nagkakasundo ng employer. Tulad yan, yung may mga nakakausap ako, kaya nakailang balik na sila, 2, 3 balik na sila bago sila nakakuha talaga ng employer na pumirma sila. Kasi ang hinahanap nila may own room, may sariling CR, yung mga ganyan ang gusto nila. So kaya hindi sila na-hire pagdating sa sa employer interview. So ganun ako, kasi noon okay lang ako ng okay, yes lang ng yes. Pero tips ko sa inyo, sa mga first timer dyan, piliin nyo yung kahit, lalo na pag baguhan ka talaga sa pangangatulong, isang bata is okay. Huwag na kayo nung marami kasi hindi talaga madali. Dahil akin naman noon ay isang bata lang pero 4 na adult sila. 2 mag-asawang matanda at yung amo kong mag-asawa din. Inisip ko na lang noon, sabi ko isang bata lang, carry pa. Yung matatanda, sabi ko hindi naman yan magpapabuhat siguro sa akin. Yun yung kinatwiran ko sa sarili ko. Hindi naman siguro magpapabuhat din sa akin, di ba? Hindi naman siguro ako mahirapan. Yun yung nakatatak sa ko. Pero meron kasi ako dating isang subscriber na pumirma siya dahil mag-asawa, 2 bata, at may 2 aso, may 3 pusa. So pag mga ganun dahil, wag na dahi. Ito para sa akin lang ha, kung ganun kadami, hindi na din. Sabi kong ganyan. So isang bata is okay. 2 kamuti na din. Kaya naman, ayan, kinakaya ko naman. Pero kamuti din talaga, day. Ihi na lang pahinga, day. Ayan, alauna na, day. Nag-vlog pa tayo, day. So, ayan. Depende kasi, day, sa sa agency na in-applyan nyo. Kasi siguro sa inyo, BTR muna, ibibenta muna kayo kung may magugustuhan. So, ito sa in-applyan ko, ayan, broker interview. Magpipili sa na employer. Kung okay kayo sa employer, BTR. Ayan, ang gagawin 3. Then, pumirma na din ako. Isang araw lang, pumirma na din ako ng kontrata. So, tuloy-tuloy yung aking process. So, hindi tulad sa iba na kailangan muna mag-medical, pag nag-fit to work ka, sa kakahanapan ko, no? So, hindi ko naman nila lahat ha, pero may mga agency na diskarte nila ganito. Ha, priority pala nila mga ex-abroad. Kawawa naman yung mga first timer, naglabas na ng pera, hindi na maka-apply sa iba. So, marami tayong pwedeng ma-applyan direct. Pwede kang mag-download ng apps tulad ng Helper Library, Helper Place. Marami akong subscriber dyan. Lahat halos nang nakakausap ko, nagko-comment, dyan sila nakakuha. So, may isa akong subscriber, sabi niya nawawala na daw siya ng pag-asa. So, huwag kang mawala ng pag-asa, day. Alam niyo ba, meron akong isang subscriber lang, kailan lang siya nakarating dito. In 2 months lang ang process niya. 2 months. So, sabi niya sa akin, nag-PM siya sa WhatsApp. Sabi niya, day, bakit? Anong rason? Bakit nagbaback out ang employer? Tanong niya sa akin. So, medyo mahirap na sagot kasi may kanya-kanya na mga rason bakit nagbaback out. Posibleng rush, posibleng kumuha na lang dito sa sa Hong Kong mismo. So, iba't iba. So, sabi ko, huwag ka mawala ng pag-asa, day. Kasi, alam mo yun, may plano si God para sa'yo. Yung ganyan. So, pagkagabi lang, day, nag-message sa akin, day. Sabi niya, day, nag-message sa akin yung broker ko. Nung nag-interview sa kanya na broker, siya na lang daw mag-hard sa akin. So, then, nag-message siya sa akin, Sisi, nandito na ako sa Hong Kong. In 2 months lang, day. Lagi siya nasa FB page ko. Nagre-react siya, nag-support doon sa FB page ko. Hi, day. Tapos, ito pa, day. Dati, day, sa live ko. Hindi ko talaga siya makalimutan, day. Kasi, ang istorya din niya ay nakaka-motivate. Kasi, may employer na din siya, day. Flight na lang, nag-back out. So, ngayon, syempre ikaw naman, di ba, nandun na yung excitement mo. Pero dahil wag ka, may plano si Lord talaga. May kumuha sa kanya na Western employer. So, ang sahod niya pagdating dito, ang sahod daw na nakalagay doon sa, sa Helper Place siya nakakuha. Helper Place or Helper Library. Basta sa apps. 5,000 daw ang offer. Nung na-interview siya, ginawa daw 5,500. Nung pagdating niya dito, pagka 6 month niya, ginawa siyang 7,000 Hong Kong dollar, day. Ha? Sabi ko sa inyo Sabi ko, wow, ang galing mo, day. Sana all. Ganun na ganun. Talagang hindi ko siya makalimutan yung day. Nakausap ko siya sa live. Then may isa din akong subscriber na nag-comment. Sabi niya, pagdating niya dito sa Hong Kong, 2 months lang ba siya? Terminate daw siya ng amo. So, bago maubos yung 14 days, may pumirma sa kanya, Western din, day. Sabi ko, day, congratulations. Nag-comment siya sa akin. Sa Helper Library or Helper Place din niya nakuha yung Western na employer na yun.
So, sa mga ano dyan, shout out sa inyo. Ayan. Then, ito pa, Day. Si Day, ano yung nakausap ko, di ba? Si Day Ems. Nasa vlog ko din yung mga about sa sign na mabait ang employer mo dito sa Hong Kong. Ayun yung title, si Day Ems. So, si Day Ems naman, naalala ko siya sa profile. Minsan kasi sa profile ko lang kayo naaalala eh. Sa pangalan, syempre madami kayo nagko-comment. Naalala ko siya na nagtanong siya sa akin bakit nagbaback out yung employer din. So, ayan. Di nagulat ako. Nandito na siya sa Hong Kong. Sabi niya, Day, nandito na din ako sa Hong Kong. Laking tuwa niya kasi in 3 months lang niya, Day, ginawa siyang 5,000, Day. Wow, sana all. Mas mataas pa siya sa akin. Mas mataas pa yung sahod niya sa akin. Kasi ako 4,930 lang. So, wow, congratulations, Day. Ang saya-saya lang, diba? So, diba, may best talaga na plano si Lord para sa atin. Huwag lang mawala ng pag-asa. So, may nag-comment doon sa video kanina. Sabi niya, anong direct agency niya. So, Angel Caregiver. Ayan. I-search nyo sa Facebook. Diyan siya nakahanap. So, huwag kayo mawala ng pag-asa, ha? Basta, ano lang, hingin nyo lang kay Lord ang guidance kung ano ba ang tama. Basta guidance ni Lord kung sana mapunta ka sa ma-hard ka, mapunta ka sa tamang amo. So, ayan lamang for today's video, guys. Sana good luck sa lahat na gusto mag-apply. Swertihin sana ang lahat, makasurvive sa mga pagsubok. So, very ready talaga, dahil kasi ang pag-abroad, kailangan mo ng mahabang pasensya. At kailangan malaki ang pangarap mo talaga. Marami kang pangarap kasi pag kunti lang, ay ligwak agad. Suko agad, ganun. Kasi mahirap talaga, Day. Kailangan mo talaga mag-adjust. Ako in one contract, Day. 2 years, Day, ang pag-a-adjust ko. So, nung nirenew lang nila ako, doon ako nakahinga-hinga kasi sabi ko, kasi ako first timer ako, diba? Hindi ako magaling, wala akong skills, wala akong alas, kumbaga. So, nung nirenew nila ako, sabi ko, meron din siguro silang nakita sa akin na, kumbaga, ba't nila ako nirenew, diba? Hindi ko rin kasi alam na i-renew nila ako. Yun, so, meron din pa rin sila nakita na maganda, kumbaga. So, huwag tayo mawala ng pag-asa, Day. Sabi ko nga sa inyo, ito yung naging aral ko sa sarili ko eh. Pag hindi mo pala sinubukan yung isang bagay, na nakatatak lang sa isip mo na hindi mo kaya, natakot ka, walang mangyayari. You need to try. Kailangan mo talagang subukan. Doon mo malalaman na, uy, kaya ko rin pala. Mapapasabi mo talaga. Kasi sa pagkuha pa lang ng passport, Day, natakot na ako, Day. Kasi sabi sa akin, naku, may bumabagsak. Sabi sa akin, pala, dali-dali lang naman. Sabi ko, ganun, picture ka lang doon. Sus, sabi ko, pag hindi mo talaga sinubukan pala, hindi mo malalaman. Sabi ko ganyan. Makikinig ka lang sa mga, alam mo yung mga taong negatibo sa buhay, na nadamay ka. So, go lang, Day, kung may pangarap. Ako, pangarap ko talaga magkabahay. Sana ibigay ni Lord. So, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!